Nagsaad naman si Jiang Chen, at sarkastiko nitong sinabihan ng hangal na haharapin daw siya nito, pero handa ba daw niyang itaya ang kanyang buhay sa kanilang duelo. Tuwang-tuwa naman ang hangal na si Jiang Wushuang, pumayag naman ito sa nais ng ating bida, at sinabihan nito si Jiang Chen na itataya din daw nito ang kanyang buhay. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa at agad nang umatake ang ating bida at ginamit nito ang kanyang poison mist. Ngunit naghanda naman ang hangal, at sinabayan nito ang atake ni Jiang Chen gamit ang kamao nito, at ginamit niya ang kanyang Athusan Foot Cleave. Nagsalpukan naman ang kanilang mga atake at isang malakas na shockwave ang nabuo sa kanilang paligid. Subalit sa hindi inaasahan ay tumagos ang atake ng hangal. Kinabahan naman ang ating bida dahil natalo ito sa kanilang binitawang mga atake, at higit pa dyan patama na ito sa kanya, nadepensahan naman ito ni Jiang Chen, subalit makikita natin na kahit nasalag nito ay nagtamo pa rin siya ng pinsala at tumilapon ito sa lakas ng impact. Nagsaad naman ang ating bida, ang suntok daw ng hangal ay mabangis at mabilis, at mabagal daw na kumakalat ang poison nito. Napunta naman ang ating bida sa kanyang Sea of Confuseness. Nag-aalala naman si Xiao Jiu sa kanyang master, baka daw kung ano mangyari sa kanya. Dahil ang hangal na yun, ay hindi daw matatalo ni Little Nine. Ngunit si Xiao Jiu ay handa daw itong mamatay para sa kanyang master. Sambit naman ni Jiang Chen. Ito daw ang unang pagkakataon na nakita nito si Xiao Jiu na natakot. Kung maaari pa daw na manalo, siya ay magtago gamit ang kanyang Divine Raid, dahil mayroon daw naisip na iba pang mga paraan ng ating bida. At sinabihan nito si Little Nine, at makinig daw ito sa kanyang master, kahit anong mangyari, hindi daw niya hahayaang mamatay si Little Nine, kung hindi, tapos na ang lahat. Nagsaad naman ang hangal na si Jiang Wushuang, sinabihan nito si Jiang Chen kung naubusan na daw ito ng lakas, at hindi daw ganito ang uri ng taong nakatalo kay Xiao Bihan. Napaupo naman ang ating bida at hinawakan nito ang lupa, at ilang sandali lamang lumabas ang ugat sa lupa at nag-umpisang bumitak ito at isang malaking ugat na bumalot kay Jiang Wushuang. Natuwa naman ang hangal at sambit pa nito, ito daw ba ang kanyang divine talent? Ito daw ay kawili-wili, naglalagay ng shield, sinusubukang lokohin ang mga tao, hindi ba't si Xiao Bihan rin daw ay natalo din sa loob ng isang shield, sa kabilang banda. Habang nanunood ang mga commander sa screen, at nagsaad naman si Yang Guang, sinabihan nito ang kanyang senior na si Gu Kaitan. Na hinaharangan na naman daw ni Jiang Chen ang surveillance. Subalit wala naman tugon ang Heavenly Blade King, bagkus nababahala pa ito sa ating bida kung ano ang kahihinatnan nito sa pagkatapos ang nagaganap na labanan ng dalawa. Dagdag pa ng Vice Commander, kung pwede daw ay patigilan na nito ang nagaganap na labanan sa ngayon, si Jiang Wushuang ay dapat na maayos na hindi na kailangang makialam, subalit sumagot naman si Gu Kaitan, na nagsaad ito tungkol sa pagliligtas sa ating bida. Sumagot naman si Yang Guang, hindi ba daw naisip ni Senior Gu na medyo bias siya? Sambit naman ni Senior Gu Kaitan, isa daw kalokohan, si Jiang Wushuang daw ay level 46. Samantalang si Jiang Chen daw ay nasa level 26 lamang, at walang paghahambing sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Gu Kaitan, si Jiang Chen daw ay ang kanyang disciple at gusto lang daw siyang protektahan ng kaunti. Ano daw ang masama doon? Bumalik tayo sa eksena sa labanan ng dalawa, agad naman inilabas ng ating bida ang kanyang spider, at pasugod na ito sa hangal. Nabigla naman ang hangal na si Jiang Wushuang, at sinabihan niya si Jiang Chen na ito daw ba ang totoo nitong kapangyarihan. Naghanda na rin ito para sabayan ang atake ng ating bida. Ginamit nito ang kanyang Move Mountain and Overturn Sis. Subalit patuloy naman sa pag-control si Jiang Chen sa kanyang spider. At nang malapit ng tumama mga ito, ay natapos na din ang hangal sa kanyang ginagawang paghahandang pag-atake. At ginamit na nito ang kanyang Mountain Kicks upon Mountain Kicks. Sabay suntok nito sa lupa. Agad naman bumitak ang lupa at ilang mga kamao ang lumabas at tinamaan ang mga spider at agad itong nabura. At hindi naman nabahala ang ating bida sa atake ng hangal, at patuloy pa ito sa pag-control ng kanyang mga spider. Nagulat naman ang hangal dahil sa hindi niya inaasahan na nakalapit na sa kanya ang mga spider. At nang nakita ng ating bida na nakalapit na ito, ay agad niyang sinarado ang kanyang kamao. At sa isang iglap lang ay isang malakas na pagsabog ang naganap sa kinakatayuan ni Jiang Wushuang, subalit sa makapal na usok na iyon ay tumalon ang hangal,
nabigla naman ang ating bida sa nangyari na parang walang epekto ang ginawa nitong pag-atake, nagsaad naman si Jiang Wushuang. Sa wakas ay naiintindihan na daw nito kung paano daw natalo si Xiao Bihan. Agad naman itong naghanda ng counter-attack at sunod-sunod itong nagpakawala ng suntok, at wala nang nagawa pa si Jiang Chen at nasalo nito ang mga atake ng hangal. Sa lakas nito ay nawawasak ang lupa sa bawat pagtama nito, at hindi na kinakaya pa ng ating bida at ito'y napaluhod na lang, nagsaad naman ito. Ang suntok daw ng hangal ay ilang beses na mas malakas daw ito kaysa sa huli. Ito ba ang kapangyarihan ng mga inapo ng Wudes? Dalawang self-destructs lang ang nakakapagpabuga ng lakas ng mga suntok daw nito, hindi naman daw siya nasasaktan sa bawat atake nito. Kailangan ba daw bang ay self-destruct ng ating bida ang 12-dosenang spider, o kahit daan-daan ang insect na ito, para daw magkaroon ng pagbabago, ang kanyang maliliit na bug na ito, at kahit pinaghirapan daw nito na magpalahi. Wala na daw pa ibang pagpipilian ng ating bida, at isang malakas na pagsabog ang naganap, bigla naman napa-atres ang hangal, at hindi nito inaasahan na gagawin ni Jiang Chen ang self-destruction. Subalit patuloy pa rin sa pag-atake ang ating bida, at ginamit nito ang kanyang divine grade. Ngunit bago man ito tumama kay Jiang Wushuang, wika nito hindi na daw kailangan pang ipagpatuloy ang kanilang labanan, at sabay hawi lang nito sa mga ugat na pinakawalan na atake ni Jiang Chen. Nabigla naman ang ating bida. Sa biglaang desisyon nito, at wika pa nito, bakit daw nito pinahinto ang kanilang labanan, dagdag pa ni Jiang Wushuang, kinikilala na daw nito si Jiang Chen na bilang isang karapat-dapat niyang kalaban, ito daw ay nasa unang awikining pa lamang at pinilit pa nito ang hangal para gamitin pa nito ang 80% ng kanyang kapangyarihan, inaasahan pa nito na muli silang dalawang maglaban pagkatapos nitong lumakas. Sambit naman ni Jiang Chen. Kung sakali man silang dalawa maglaban ulit, dapat daw ay itataya daw nito ang kanyang buhay, para daw may ilabas nito ang kanyang buong lakas at potential sa kanilang magaganap na labanan, at para daw mahanap nito ang matagal niyang inaasam na laban. Subalit inaantok naman ang hangal, at sinabihan niya si Jiang Chen, na inaantok daw ito, at maghahanap lang daw siya ng matutulugan na lugar. At pinabaubaya naman ito ang huling beast at kakayanin na daw nito ni Jiang Chen na mag-isa. Nagwika naman ito, at ibinigay daw ba nito ni Jiang Wushuang ang first place sa ating bida? Sumagot naman ito habang nakahawak ang kamay nito sa kanyang batok. Hindi naman daw yun ang kanyang intensyon, at napagod din talaga siya, dahil kanina parent daw itong nakikipaglaban sa mga halimaw, at lalo pang napagod ito dahil din sa naganap ng kanilang sagupaan, at hahanap lang daw muna ito ng kanyang matutulugan pansamantala. Subalit sa mga pinagsasabi naman ng hangal, ay nanggagalaiti naman ang ating bida at lumabas ang ugat nito sa kanyang mukha, dahil hindi nito masikmura ang pag-uugali nito, para pagtripan si Jiang Chen. Wika pa ng ating bida, pasigaw naman nitong sinabihan ng hangal. Itigil daw nito ang kanyang pagpapanggap, sinabi naman nito sa kanya, hindi daw siya yung taong mataas ang kanyang pride. Kung may mga benefits daw na makukuha, hindi daw siya magdalawang isip na kunin ang lahat ng ito. Subalit napangiti naman ito at sabay bulong sa kanyang kaisipan. Alam daw nitong hindi siya nagkamali, at kawili-wiling kalaban daw ang ating bida, subalit nalipat tayo ng eksena, kung saan makikita natin na nakatingin ang Heavenly Blade King sa screen, at nakita nito ang labanan ng dalawa. Wika pa nito, hindi gumagamit ng lakas para ebuli ang mahihina, iyon ang ibig sabihin daw ng pagiging Wudes descendant. Talagang hinangaan daw ni Jiang Wushuang ang Heavenly Blade King. Subalit nahimite naman si Cheng Yuan at bumula ang bibig nito, at patuloy naman itong ginigising ng Vice Commander na si Yang Guang. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, at inilapag na nga nila ang isang pang-10 beast para kay Jiang Chen. Agad naman naghanda ito, para daw makuha nito ang first place. Ngunit sa kabilang banda, sa lugar na nakakakilabot at madilim na ruin, at may isang babaeng nagmamasid, napawika na lang ito. Ang lugar daw na ito ay tunay na isang nightmare, tiyak daw nitong walang sinuman sa ibaba ng 6th transfer ay hindi maaaring pumasok dito. Ang babaeng ito ay ang unang disipulo ng Heavenly Blade King, ang nakatatandang kapatid na babae ni Jigang na si Nayan Hongyao, na isang 7th transfer sealed king. At para daw sa kapakanan ng kanyang kapatid, ay titisin daw nito. At agad itong tumalon sa mga halimaw.
At nang makalapit na ito ay ilang was-iwas lang ng kanyang sandata ay agad niyang napatay ang mga halimaw. Napatigil naman ito matapos maramdaman ng napakalakas na enerhiya ang lumalabas sa stone plate. Wika naman nito, ang nagbabantang batong tableta na yun ay nakakakilabot. Anong klaseng pag-iral ito, nag-iiwan ng napakalakas na aura, ganoon pa rin kalakas pagkatapos ng daan-daang taon, subalit hindi naman ito nabahala at nilapitan pa nito ng husto, nasabi na lang ito kung ano ang nakasulat dito. Wala na nga itong magagawa pa kundi sirain ang database ng impormasyon. At agad nitong ginamit ang Activate Divine Sense, at sa kanyang ginawa ay nag-umpisa ng lumiwanag sa kulay lila ang stone plate na ito, biglang lumabas ang maraming information sa kanyang paligid at isa-isa nitong inaalisa. Lahat ng impormasyong ito tungkol sa Ancient Rare Insect. Ginamit na nito ang kanyang full Divine Sense Activation Quickscan para agad nitong mahanap, at ilang sandali lamang ay nahanap na nito ang kanyang hinahanap. Nine-Winged Miasma, isang sinaunang cataclysmic na nilalang na ipinanganak sa extremely inlands ng Siyam na Impyerno, minsan itong naging sanhi ng malaking kalamidad noong ika-4 na siglo at ngayon ay wala na. Ang buong katawan nito ay itim na ube na may 9 na pakpak sa likod nito. Ito ay may dalang nakakatakot na lason na may kakayahang mag-transform sa isang purple miasma. Ang lason nito ay maaaring makasira sa lahat ng bagay sa mundo kahit na ang mga espiritu at kalawakan ng isip, napamura na lang ito dahil sa nakuha niyang information sa ruin na tungkol sa Nine-Winged Miasma. Wika pa nito may dala daw ng forbidden existence ang kanyang junior brother, at kailangan na daw nito sabihin sa kanilang master. Nalipat naman tayo ng eksena, at umanggol ng malakas ang beast. Subalit ilang sandali lang ay agad itong bumagsak sa sahig, matapos lamunin ito ng poison mist ng ating bida. Sambit pa nito, nilalamon nito ang 4 na mabangis na hayop, at nakasama nito si Huang Yunxiao. Medyo tumaas ang the war value na ito, kapag nakuha daw nito ang mga premyo para sa pagiging una sa matinding pagsusuri, dapat daw nitong makumplito ang pangalawang transfer sa lalong madaling panahon. Sinabihan naman nito ang dalawa na sapat na daw ang 10 Qinyan flag para makuha nito ang first place. Itong dalawang dagdag na ito, bawat isa ay kukuha kayo ng isa, at para daw makapasok silang dalawa sa top 10. Natuwa naman ang dalawa at nagbitaw pa sila ng pasasalamat sa ating bida. Nalipat naman tayo sa dalawang prodigies na kakatapos lang din nilang matalo ang beast. Nagsaad naman si Bai Feng, malapit na daw matapos ang entrance exam, siguradong si Jiang Wushuang daw ang magiging first place. At biglang nag-anunsyo ang tagapagsalita na tapos na daw ang entrance examination. Ang mga may promotion flag ay agad na nagtitipon sa plaza, ang mga tinanggal ay umalis sa Changzhou camp sa loob ng 3 minuto o papatayin. Nabigla naman si Jiang Chen matapos marinig na tapos na daw ang examination. Wika pa nito, kung lahat ay na-promote ibig sabihin daw lahat ng 10 mabangis na hayop ay napatay na. Kahit na ang mga leftovers ay pagkain pa rin, at agad nitong sinabihan ang kanyang mga spider na kumilos ng mabilis maghanap ng natitirang mga hayop, kumain hanggat maaari. Iwasan ang mga tao hanggat maaari. Subalit nalipat tayo ng eksena at makikita naman natin na buhay pa ang hangal matapos ang isang malakas na pagsabog ang naganap sa kanilang labanan, subalit nang gagalaiti naman ito at sa wakas daw ay makakaalis na siya, at maghintay lamang daw ang ating bida. At sa kanyang pagbalik sa pamilya Xiao, tingnan daw nila kung paano siya haharapin ng lolo niya, ngunit sa kabilang banda. Nagsaad naman ang Heavenly Blade King, ang lahat daw na promote ay sumama daw sa kanya sa Forbidden Zone Trial. Ang Forbidden Zone Trial na hindi nabanggit dati. Ang 8 ipinagbabawal na zone ng Huoxia, bawat isa ay lupain ng mga bihirang kayamanan, ngunit lubhang mapanganib din ang mga ito. At wag daw silang matakot dahil ang Heavenly Blade King ang magdadala sa kanilang lahat sa pagpunta doon at walang dapat ipag-alala. Ngunit narinig daw niya na mahirap daw pumasok sa mga pinagbabawal na lugar, sa dami nila, at kung paano daw sila papasok. At agad nitong inilabas ang kanyang katana, wika pa nito. Ayon sa investigasyon ni Hang Yaos, ang lumalabas ay si Jiang Chen talaga ang nagdadala ng ipinagbabawal na 9 Miasma Winged Miasma. Unleash the Heavenly Blade. Malapit na daw magmadaling araw, dapat dumating na ang mga tao. At nagpapalabas ito ng aura at pinapaikot nito ang kanyang katana, at ilang sandali lamang at hinagis nito sa itaas ang kanyang espada. Subalit nakatingin ang mga tao at hindi naman nila maisip kung ano ang sinasagawa ng Heavenly Blade King.
At ilang sandali lamang ay natapos na nga ito, at biglang umangat ang lupa na kinakatayuan nilang lahat. At kailangan daw maghanda ng maaga ang Heavenly Blade King at samantalahin ang oras, at kinontrol nito ang kanyang katana, na inilagay nito sa ilalim ng lupa at kanyang pinalaki, at ito ang magsisilbing makina para sa kanilang paglakbay. Nagbigay naman ng komento ang mga tao sa ginawa ng kanilang Senior Gu, ililipat daw ba nito ang buong kampo ng Changzhou Camp sa Yunming Marsh, at sa mundong ito ang tanging ang Senior Heavenly Blade King lang ang makakagawa nito. Ito ba ang kapangyarihan ng unang hari na tinatakan sa ilalim ng dakilang dinastiyang Xia, at hindi daw ito kapanipaniwala? Subalit nagtanong naman ang ating bida sa dalawa nitong kasama, kung alam ba nila ang tungkol sa Yunming Marsh Forbidden Zone. Sumagot naman mga ito, na hindi daw nila alam, subalit nagsaad naman si Mo Hangqiu at minsan na daw ito nabanggit ng kanyang ama. Ang antas ng panganib ng Yunming Marsh ay nasa huling ranggo sa 8 ipinagbabawal na zones ng Huaxia. Ngunit ang tunay na nakakatakot ay hindi ang nakatagong panganib, kundi ang pagbaluktot ng oras at espasyo. Sa rehiyong iyon ay mayroong hindi mabilang na dimensional na mga fragment tulad ng mga bula. Magkakaugnay, ang ilan sa mga espasyo sa loob ng mga dimensional na fragment na ito kaysa sa buong mundo. Ang mga fragment na ito ay patuloy na gumagalaw na nagkakagulo, madali itong mawala. Nagsaad naman si Jiang Chen. At sa madaling salita, ang espasyo sa loob daw ng Yunming Marsh ay magulo. At paano ang oras? Sumagot naman si Mo Hangqiu. Ang oras daw dapat ay naganap na naiiba mula sa labas ng mundo. 1 siglo daw ang nakalipas, isang regular na tao ang dumating sa Yunming Marsh na may determinadong pag-iisip. At siya ay naging 17 paglipat na selyadong hari. Ayon sa kanya, 200 taon na ang lumipas sa loob, ngunit ilang oras lang sa labas. Minsan din nag-explore doon ang kanyang lolo. 3 araw siyang nawala sa loob pero 3 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Nagsaad naman si Jiang Chen. Kaya random daw ang panganib at pagkakataon sa Yunming Marsh. Sumagot naman si Luo Sandao, na wag na daw mag-alala pa, kung ang Senior Heavenly Blade King ay maglakas loob na pangunahan ang lahat dahil may nakaplano na siyang ligtas na ruta. At sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi ni Luo Sandao. Ang Yunming Marsh ay talagang mapanganib na lugar, ngunit isa ring lugar ng magandang pagkakataon. Parang ginagawa ito ng Senior Heavenly Blade King, dahil nakita ni Hong Yao ang Nine-Winged Miasma. Dapat malaman din ni Xiao Zhengguo sa lalong madaling panahon, at kapag nangyari yun, hindi na mailihim ng buong dakilang Xia, sana mabili tayo ni Yunming Marsh ng sapat na oras para maghanap ng kakampi. Nagsaad naman ang mga tao, na talaga bang inilipat ng Heavenly Blade King ang buong kampo ng Changzhou. Ang lugar na iyon ay nagtataglay ng mga highlight o ng ating buong Jiangnan War Zone sa susunod na henerasyon. Nagpaplano ba siya ng isang rebelyon? At bakit daw hindi pa dumating si Commander Duan, subalit may isang lalaking tumalon, ito ay si Commander Duan at sinabihan nito si Gu Kaitan na matandang tanga, hinihiling daw nito sa kanya na isugol daw niya ang kanyang buhay sa kanya. Gu Kaitan Transmission. 2 minuto ang nakalipas. Commander Duan, ito ay isang urgent. Dinadala daw niya ang mga bata sa Forbidden Zone trial. Babalik daw sila sa araw ng pagpili ng ranggo ng Changzhou. Magpatuloy gaya ng dati, at gagawin daw nito ang buong responsibilidad para sa mga kahihinatnan. Nagsaad naman ang mga tao sa itaas. Napapunta na daw si Commander Duan. Nagsaad naman ito na kanyang kaisipan, na walang pakialam na iniwan daw nito sa ganitong kalat para linisin. Commander Duan, na late daw sila at natatakot. At hindi na daw sila nakahabol pa, at andan pa rin ang kanilang mga anak, baka raw may mangyari sa kanila. Sumagot naman si Duan, at tumigil na daw sila sa kanilang kahibangan, hindi ba't sinabi na daw ni Gu Kaitan na babalik sila sa araw ng pagpili pagkatapos ng paglilitis, at wala nang dapat pang ikatakot, saad pa nito sa kanyang isip. Old Gu, kahit na para sa hindi magagapi na kababalaghan na iyon, kailangan bang magmadali sa ipinagbabawal na lugar tulad nito? O sinusubukan daw nitong itago o escape ang isang bagay. At bigla naman nitong naalala ang sinabi ni Gu Kaitan noong nag-usap sila ang tungkol sa Nine-Winged Miasma. Nalipat naman tayo sa base ng Night Watch, at isang mensahe ang nagpadala. Abangan sa susunod nating video ang kapanapanabik na eksena, at matutunghayan natin kung ano gagawin ng ating bida sa huling pagsusulit, at higit pa dyan, makikita din natin kung paano gugulatin ni Jiang Chen ang mga 3 prodigies,
At kung bago ka lang sa ating channel ay pakipindot muna ang subscribe button at pakilikes na din po ang ating video dahil malaking tulong na rin po ito sa akin, at shoutout na rin po sa mga solido nating taga-suporta. Dahil sa walang sawang pag-support nyo sa akin, maraming salamat po.